Hindi ka namin nakikilala, Ikaw ay nagpakilala, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, na kami nababagabag, Ika'y nagpakilala, Panginoon. Sa panahon na kami namumuhay sa kasalanan, Ika'y nagpakilala, Panginoon. At maraming salamat, hinipo mo ang aming mga puso at nakilala ka namin, Panginoon. At ibinilang mo kami sa iyong kaharian at lahat ng bagay ay naidagdag sa amin at dahil sa iyon, Panginoong Yesus. Lord, You are holy forever. Your holiness demanded our salvation, Panginoon. And we thank You, Lord, for that. Maraming salamat po dahil ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong kabanalan, ang siya nagbilang sa amin sa iyong kaharian. At lahat ng bagay ay naidagdag sa amin, Panginoon. Ngayon, bilang iyong pagkatawag, magampanan namin, Panginoong Hesus, na ibahagi ang iyong kaharian, ipabilang, Panginoon, ang mga taong nangangailangan ng iyong kalinga, nangangailangan ng iyong pagmamahal, nangangailangan na ika'y makilala. Upang sa ganon, Panginoon, ang kanilang buhay mabago gaya ng pagbabago mo sa amin. As what You said in 2 Corinthians, O God, our life is the written and the working and the walking gospel. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we resurrender to You, God. We are Your people. You are our God. Help us be Your temple. Help us who we are, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo kami ng malalim na pagkaintindi ngayong gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. So, how's everyone? Siyempre, medyo matindi na ang init natin. Ang init ngayong summer, ngayong April. Sino na ba mga nakapag-swimming na? Wala pa ba? Wala pa nakapag-swimming? Kahit yung nasa may sa ang tawag yan, yung nasa labas lang, swimming pool, wala pa, wala pa. No, may malapit na resort dito dyan sa Delpan Resort. Yung Baseco Beach. Di pagpasok ng Delpan, natawa ko dun sa isang video yung pagpasok ng Delpan. puro mga inflatable pool yung mga naka-hilera. But anyways, alam ko napakamainit. It's quite uncomfortable for you guys, but everything will be endured. And help us also pray na mapaganda ang ating simbahan this year forward. Amen? Continue to pray, not only to pray, to move every persons that needed to be moved para mapaganda, mapaayos at magkaroon tayo ng komportableng lugar para sa ating pananambahan. And again, hindi natin magagawa ito ng sarili lamang natin. Kahit tayo ay maraming pera, kung hindi ito loob ng Panginoon, ay hindi ito mangyayari. Amen? So, ngayong gabing ito, ngayong hapong ito, ay tatalakayin natin is about Great Commission. So, mga nakaraang araw, ang ating tinatalakay itong buwan ng Abril ay patungkol sa ating pagkatawag sa pamamahay na ipahayag ang mabuting balita na syempre sino lamang ang may hatid? Ito'y hatid ng ating Panginoong Yesus, ang ating Kristo na ating Panginoong Diyos. At sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nagbahagi ang ating Panginoon ng kanyang kaawaan at habag sa buong sangkatauhan. So, mga recently, napakinggan natin ang ibang mga preachers natin in the evening. Nagsimula kay Sister Irish, kay Sister Ivana. Ang pangalawa, sumunod na si Sister Ivana, ay patungkol din sa Great Commission. Sa ating pagkatawag. So, matapos natin makilala ang ating Panginoon. At muli, sabihin ko nga uli sa inyo,
Sa kanyang kamatayan ng ating Panginoon at muling pagkabuhay, nagbahagi ang ating Panginoon ng kanyang kaawaan at habag sa buong sangkatauhan. At tayo yun. Nabahagingan tayo ng kaawaan at ng kanyang habag. Hindi lamang yon, dahil rito, ang ipinagkaloob kay Jesus, ang buong otoridad sa langit at sa lupa. Dahilan upang maitatag ang kaharian ni Kristo. At dahil doon, nung siya'y napako sa krus, siya'y namatay at muling nabuhay, ibinigay sa kanyang otoridad sa langit at sa lupa. At nabuo ang simbahan ni Kristo, the Church of Christ. Ang title natin for tonight is Iglesia ni Iglesia ka lang. At mapabilang sa kanyang kaharian. Masaya ba kayo na napabilang kayo sa kaharian ng Panginoon? Amen? Saya. Saya niya. Masaya ba kayo? Grabe, no? Isang malaking kasiyahan na mapabilang tayo sa isang walang hanggang kaharian, lalo na ito'y kaharian ng ating Panginoon. Alam niyo ba sa bansang Inglaterra, ma-invite ka lang or maimbitahan ka lamang sa, or kahit nga lang mabati ka ng mahal na reyna, ngayon ay mahal na hari na ngayon, which is ang anak ng mahal na reyna, ay isang napakalaking karangalan. Pero mapapansin nyo, mas lalong malaking karangalan kapag naging parte ka ng kanyang kaharian. Mapapansin nyo yung mga nag-asawa ng mga commoner, si Prince Harry. Di ba nag-asawa siya ng isang commoner, ng isang normal na babae, at naging isa siyang prinsesa. Ngayon naman, yung latest, yung na-diagnose na may cancer, si Princess Kate. Tama? Ang asawa ni Prince, di Prince Charming. William. Prince William. Sila yung mga commoner na naimbitahan dahil sa kanilang relasyon sa isa sa mga maharlikang dugo. Sila Prince William and Prince Harry. At sila yung napabilang sa kaharian ng Inglaterra. At hindi lang yon, nababago rin yung kanilang estado sa buhay, yung mga names nila. Nagkakaroon ng karugtong, kunyari, Prince William, the Prince of Wales, the Princess of ganito, Princess ng ganyan. Princess Fiona. May biniro ako niyan, sabi ko, mukha kang Disney princess. Oo, pero hindi lahat ng Disney princess dahil maganda. Sabi ko, Princess Fiona. Sige. Hindi, joke lang, biro lang. Pero isang napakalaking karangalan mapabilang sa kaharian. Lalo na sa mundong ito pa lamang ay parang grandioso na, di ba? Lalo pa kaya na tayong binigyan ng kahawaan at habag ng Panginoon. Inalaw tayo na tanggapin siya bilang Diyos sa tagapagligtas. At nagkaroon tayo ng pwesto at napabilang sa kanyang kaharian. At hindi lang yon, dahil sa paghanap natin sa Kanya, napabilang tayo sa kaharian at ang lahat ng bagay ay idinagdag sa atin. Tama? Amen? Ngayon, binigyan tayo ng utos ng ating Panginoong Hesus na humayo at gawing tagasunod, alagad at disipulo ni Kristo ang mga tao sa iba't ibang bansa. Nalaman din natin sa mga previous preachers, lalo na nung dumating tayo ng camp, that we should start in our Jerusalem, which is our family. And then next is Judea. Next is Samaria. And then, there will be a different aspect naman doon, di ba? Mga workmates and everything that will hear your voice or hear our voice will be affected. Tama? Baptistumuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasabay rin ng utos na ito ay ang turuan silang sumunod sa lahat ng utos
na itinuturo ni Kristo. Ito yung mga naging utos sa atin. Sabi sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, sabi dito sa Complete Jewish Bible, sabi, ito yung binanggit ko kanina, and this is the verse of it. Yeshua came and talked with them. He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, ito yung instruction sa atin ni Jesus, go and make people from all nations into Talmidim, or disciple, immersing them into the reality of the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh, or the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Ayan ang instruction sa atin. Hindi lamang magbahagi, na ipakilala si Kristo, sabihin sa Kanya, kundi i-disciple ang tao, na kung sinong tao na ating pakikilala ang Panginoon. Baptizing them as well. And I have commanded you everything, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, ito yung sabi dito, and remember, I will be with you always, yes, even until the end of the age. Amen. Ngunit sa utos na ito na binigay ng Diyos sa atin, nakalimutan natin ang pinakamahalaga. Doon sa verse na yun, minsan nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang parte ng utos na ito, na ito ang magiging dahilan upang magawa natin ang tagubilin sa atin ng Panginoon. At yun ay ang sinabi niya sa dulo. Lagi natin siyang kasama hanggang dulo. Sa anumang panahon, in and out of season. He will always be with us. While we go and make disciples for the sake of Christ, He will be with us. And we go and teach them the way of Christ, He will be with us. And we go and baptize the people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, He will go and He will be with us. Hindi natin siya magagawa ng sarili lamang natin. Kahit lumabas tayo dyan ngayon, right in the moment, and there will be a people that will accept you. However, if God is not with us while we're doing it, they will not be a follower of Christ unless God will be with you and will be with us. And minsan, there will be a time that we may feel scared. Tama? Mararamdaman natin ang takot. There will be a time that we want to stop. We want to stop and turn our back to our commission. Matatakot tayo na naisin nating huminto at tatalikuran natin. Hindi lamang ang utos ng Diyos sa atin na magbahagi ng salita, kundi mismo ang pagtalikod sa Panginoon. Darating talaga ang moment natin na yun. But remember, pero lagi natin tatandaan, we have the power to turn the world upside down. Sabi mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan kang baguhin ang mundo. At hindi dahil sa iyong sariling kapangyarihan, kundi dahil kasama mo si Jesus sa bawat utos at tagubili niya na ibahagi ang kanyang kaharian.
ibahagi ang kanyang pagmamahal sa atin. Our Great Commission might turn into Great Omission. Imbes Great Commission, naging omission. Yung meaning na omission is to remove. Ang magiging nangyayari, okay na ako dito. Okay na ako, nasa church naman na ako. Kilala ko naman na si Lord. But ang nangyayari, we omit our next purpose, which is to declare the gospel, share Jesus to our family, to everyone that he needs salvation. Nangyayari, inuumit natin. Hindi man natin sinasadya. Minsan, nangyayari, ay nawawala. We unconsciously omit the Great Commission, the gospel in our life. Well, hindi naman mangyayari yun. Hindi pwedeng tayo lang. Gusto mo ba ikaw lang ang maligtas at pamilya mo ay nasa apoy na impyerno? Gusto ba natin yun? Hindi. Tama? Hindi natin naisin. If we allow distortion affects our focus towards our goal, our Great Commission might turn into Great Omission if we allow distortion that affects our focus towards our goal. Minsan na-allow natin ng any distortion, any unnecessary hindrances para ma-distort tayo sa goal natin. Not only to live with Christ, but also to share Christ with others. Amen? Meron iba, sinasadya na, okay naman na ako dito sa church. Okay na ako dito, tanggap ko na. I'll just sing my praises to the Lord. I'll just read my Bible, just do my devotion. However, are we living a Christ-like living? Do we share the gospel not only by words, but also through our living? Ang nangyayari, we omit the Great Commission. It should be a Great Commission, however, it turns into Great Omission. Our goal is to make the Church of Christ known to people. Ayun ang ating goal, to make the Church of Christ be known to people. Makilala ng lahat ng tao ang kaharian ng Panginoon. At hindi lamang ang kanyang kaharian, mismo ang hari ng kaharian ito, ang ating Kristong Panginoon. Make the people feel the freedom that make us who we are. The hope that gave us courage. And the love that make us feel secured. Goal natin na maramdaman ng mga tao ang kalayaang tinanggap natin. Ang pag-asa na nagbuhat sa atin magkaroon ng tapang. At ang pagmamahal na nagbigay sa atin ng kasiguraduhan. At lahat ng yun natanggap natin kay Kristo. At alam mo, hindi natin matatanggap yun kung walang nagbahagi nun sa atin. Napakadalang yung instance na biglang nagpakita sa iyo ang Diyos, nabasa mo, saka ka nakakilala kay Kristo. Napakadalang. It's like 1% or 2 or 0.1 kadalasan, or kahit ngayon sa church natin, if we're gonna survey everyone, may nag-share sa inyo ng gospel. Amen? May nagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, alam niyo ba, maraming dumanak na dugo para lamang makarating ito sa atin. Ang daming dumanak na dugo para maranasan natin yung kalayaan na meron tayo ngayon. Yung pag-asa na nagbigay sa atin ng kalakasan. At yung pagmamahal nagbigay sa atin ng kasiguraduhan.
unang dumanak ang dugo ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Sumunod ang mga martir na nagbigdanak ng dugo. Maihatid lamang ito, hindi lamang sa mga Hudyo, maging sa ating mga Hentil. Tayong mga hindi parte dati ng pamilya ng Diyos. Pero dahil tinanggap natin ang Panginoon, tayo'y naging parte at napabilang sa Kanyang kaharian. Palakpakan mo ang ating Diyos sa buhay. And if you're here right now to have these things in your life, sa mga narito pa ngayon, accept Jesus as your Lord and Savior. Please. Kung ngayon, bago pa lang sa ito, or if you haven't made up your decision to accept Christ as your Lord and Savior, please accept Him right now. The door is open to accept Him. Feel the love of God. Feel the freedom, the love, and the security within His kingdom, within His presence. Alam nyo, if Jesus' sole aim were to ensure our salvation, from the moment we accept Him as our Lord and Savior, we would already find ourselves in heaven. Alam nyo ba, kung ang goal talaga ng Panginoong Hesus ay tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas lamang, dapat right in the moment ay nandun na tayo. We're already in heaven. Right in the moment, kung ngayon lang naman ang purpose. Pero there is another purpose. Ang purpose is ibahagi ang salita ng Panginoon, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagmamahal sa mga taong nangangailangan ng kanyang kalinga. We would already find ourselves in heaven. However, God doesn't want you to go to hell and rot the hell out forever. He wants you, or He wants us, to experience Him and His majestic kingdom. Not only you, hindi lang tayo, but also those who will hear His words, like your family, like our friends, like our significant others, workmates, and those who will hear our voice. Sa lahat ng makakarinig na ating boses. And right now, God wants to encourage us tonight. And if there's a feeling that you feel scared, if we feel scared, tedious, and wants to give up in life, the life of Christ living, maybe this be a wake-up call for us. Kung napifeel na natin that we're natatakot tayo, paano kung ganito, ganyan, gusto ko magbahagi ng salita ng Panginoon, pero natatakot ako. Gusto ko magbahagi ng salita ng Panginoon, pero deep inside, tinatamad ako. Gusto ko magbahagi ng pagmamahal mo, Panginoon, pero gusto ko nang tumalikod sa pamumuhay ko bilang tagasunod mo. Alam mo church, ang nais ng Diyos ay maranasan natin siya. Isigaw siya sa lahat ng dako. Sa lahat ng nilalang na minamahal niya. Ayun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Naisin niya na isuko natin sa Kanya ang lahat ng maaaring makahadlang. Lahat na maaaring makasira. Lahat na maaaring makapigil sa atin sa pagsunod sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa iba. At muli, ang gusto niya,
mapabilang ka sa kanyang kaharian, hindi lang tayo, kundi pati ang mga makakarinig ng kanyang salita na babahagi natin sa iba. Ngayong gabing ito, may mga tatlong bullets tayo to realize and to understand ano ba yung mga kadalasang nagiging rason natin bakit nahihirapan tayong ibahagi ang salita ng Panginoon. Or hindi lamang ibahagi through verbal or maski yung pamumuhay, ipamuhay ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang pagbabahagi ng gospel, hindi lamang just by going outside, you put up your banner, you shout there, you go to people who feels like poor or who feels like something that you can seclude or something that na parang kayang-kaya mo, kakayanin natin. Hindi lamang ganun. Ang pagbabahagi rin ng salita ng Panginoon ay pamumuhay din ng gaya ng pamumuhay ni Kristo. At yung pa yung pinakamalaking factor. Pagtapos natin mapabahagi na si Kristo ay Diyos sa tagabagtas, mahal natin siya. Pero yung pamumuhay na natin ay hindi maipakita yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Baliwala rin ang gospel na isinishare natin sa kanila. As we show our faith to God, we show our faith that works. Ang pananampalatayang may gawa. Number 1, in-encourage ka ng Panginoon ngayon, kung feel mo gusto mo nang huminto, number 1, huwag kang hihinto. Huwag tayong hihinto. Don't stop. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. If nahihirapan ka ngayon at gusto mong sumuko, gusto mong huminto, please don't stop. Huwag kang hihinto. There are times where doing something good in a long run makes us feel confused. Tama? Sa sobrang tagal, lalo na sa mga matatagal dito sa pagmamahal, matatagal na sa pamumuhay Kristiyano, naranasan nyo ba or nararamdaman nyo ba na if we're doing something good in a long run, parang nagkakaroon na ng confusion? Yung nako-confuse ka na, like, let me give you an example. Baka inisip nyo, Kuya Jun, anong parang nako-confuse? Di naman ako nako-confuse confused while doing good. Ba? What I mean by being confused is confused in a way we ask ourselves. Tinatanong natin ang ating mga sarili. Why am I keep doing this? Bakit ko ginagawa? Patuloy kong ginagawa to? I'm not getting something back for me. Wala naman akong napapala. Lalo na sa pagmiministeryo natin, pagpupunta natin sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos or pamumuhay natin bilang tagasunod ni Kristo. Ito yung sinasabi kong confusion. Naitatanong ba natin minsan sa sarili natin o naitanong na ba natin, bakit ko pinagpapatuloy itong ginagawa ko? Wala naman ako napapala. Or, why it's all me who needs to adjust? Why him or her instead? Or bakit ako kailangan lagi mag-adjust? Bakit siya naman? Dumating na ba yung ganitong punto ng buhay natin na nawa na tayo gumawa ng mabuti? Gumawa ng kabutihan? Gumawa ng tamang pamumuhay kay Kristo? Naranasan na ba natin, lalo na sa matatagal? Naitanong na ba natin? Or,
may nakapagtanong na ba sa inyo nito? After nyo ma-share yung gospel, after natin ma-share yung kabutihan ng Panginoon, if you're in my situation, you'll feel what I feel. Kung kayo nasa sitwasyon ko, kung ikaw nasa sitwasyon ko, mararamdaman mo rin kung ano yung sinasabi ko. May nagsabi na ba sa inyo nun? O kaya may nagsabi na ba sa inyo ng, nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Eh kung nasa sitwasyon kita, di ba ang hirap magbahagi sa ganun? Tama? Sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Eh yung sinishare mo pala, nanay, na yung anak, ni-rape, pinatay. Hinati-hati ang katawan. Sige nga. Or, sabi mo nga kali kanina, gawa tayo ng gawa na mabuti sa kapwa natin. Share tayo ng gospel. Bigay tayo ng bigay ng kahit ano, miski kahit out of our pocket. Tama? Hindi, kailangan nila to eh. Kailangan to ng kapitbahay namin kasi wini-win ko sila. Or yung pamilya ko, wini-win ko sila eh. Kailangan ko magbigay ng pera, kailangan ko magbigay ng ganito. Para wala silang masabi na para mas lalo na pinagpapala ako ni Kristo. Pero sa kaagawa natin ng ganung bagay, dumating na rin ba sa punto ng buhay natin na, bakit ko ba ginagawa ito? Wala naman ako napapala. Yung sinishare natin, yung pinipilit natin abatin kay ICF. 1 taon na, 2 taon na, or 5 years, 10 years na. So sinasabi pa rin sa'yo, busy ako pag Sunday, next time na lang. Nakakapagod ba? Nakakapagod, no? Lagi sasabihin sa'yo, Mars, ito na lang ito, may abot ako sa'yo. Bayad mo muna ng internet. Kasi alam ko na ano yung mga anak mo. Pero, pag in-invite mo naman sa church, sama ka naman sa mananambahan namin, Mars, busy ako eh. Pag Sunday, may ginagawa ako eh. Basta muna. Every week sa yung ginagawa yun, no? Sa ating ginagawa. Naranasin niyo na ba yun? Every week na ginagawa hanggang inabot ng taon. 2 taon, 3 taon. Kahit sa mga classmate nyo, guys. No? Every time ginagawa mo ng kabutihan, ng pera, nililibre mo pa, di ba? Tama? Nilibre mo pa si Frenny. Friend, libre kita. But after nun, kapag malapit na, pag Sunday na, naka-restrict ka na sa Facebook. Yung kahit anong chat mo, di nyo nababasa. Nakatago. Diba? Ganun yung restrict, diba? Or minsan, inad mo pa sa GC nyo. Inad pa sa GC ng discipleship. Pag-add sa GC ng discipleship, kahit sa momshies, kahit saan, kahit sa mga youth, yung GC nakamute. Kahit anong invite mo talaga. Naranasan natin. Sabi ng Diyos sa atin, huwag kang hihinto. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Sino man yung gusto mong ipanalo para sa Panginoon, sabihin mo ulit, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto, sabi ng Diyos. At times, our actions reveal our inner weariness in doing good. Ngayon, dahil nga sa paulit-ulit na sitwasyon na ganito, na kabutihan, bahagi ka ng bahagi ng kabutihan, bahagi tayo ng bahagi ng kabutihan para sa iba, para ipanalo natin sila kay Kristo, unti-unti na tayong nauupos. Bakit? At dahil doon, hindi man sinasabi ng ating bibig, pero na ipapakita natin sa ating mga kilos
na napapagod tayo. Tama? Lumalabas na yung pagkabugnot. Paano ang pagkabugnot? Ayaw na puntahan. Ayaw na rin i-message. Sino dito yung mga may disciple na mga estudyante? Yung tipong i-chat ka lang kapag meron silang tanong sa assignment nila. And after masagot ng assignment, restricted ka uli. Or sino dito yung may mga kumare at kumpare? Na after mautangan ka, thank you Mars, 500, salamat, pasa ko sa GCash next week. After nun, hindi ka na makontak uli. Ang malala nun, na-scam ka pa. Na-scam pa tayo. At dahil doon sa mga ganung bagay, hindi maiwasan ng ating katawan ipakita ang ating frustration. Amen? Even we may not verbally express it. Kahit minsan, kahit hindi natin sinasadya, yung ating kinikilos, sinasabi na, napapagod na akong i-follow up ka. Nagpapagod na akong ibahagi ka, Panginoon. Hindi ako pinakikinggan. Hindi ako sinasama. Lord, paubos na yung budget ko. 2 years ko nang ini-invite. Sabi, busy pa rin pag Sunday. Alam mo, kapatid, if we feel that we want to stop, guys, alam nyo, if we feel at nararamdaman natin na parang gusto na natin sumuko or huminto na ibahagi si Kristo, I'm telling you right now, the enemy is tricking us. Ang kaaway ay niloloko tayo. Pinapakita sa atin yung mga frustration na dapat hindi natin nakikita. Dati hindi naman natin nakikita yan eh. Nalala niyo sa kanta ni Gary V? Dati-rati, laman ng puso mo. Diyos na nagsasalita doon, ay ang pangalan ko. Ganun dati yung buhay. Eh, hindi nahirapang ibahagi si Kristo hanggang sa nanawa na mag-devotion, nanawa na umaten, magsimba, nanawa na lahat. Dati, eager na eager. Kapag nakita si classmate, guys, may church kami Friday. Ating kayo. Dati mga yat natin eh. Diba? Talagang puno eh. Walang magawa. Invite talaga. Ngayon, nawawala ng pag-asa. Ngayon, kung nararamdaman mo yung kapatid, niloloko tayo ng kaaway. At huwag kang magpaloko. Sabihin mo sa tatawin mo, huwag kang magpaloko. Huwag kang magpapaloko kay Taning. I promise you, the enemy is tricking us in a way where we don't see it. Sa pamamaraan na hindi natin nakikita. Siyempre, ang ala naman lokohin tayo ng kaaway natin. Sa paraang nakikita natin, hindi nagawa natin ng solusyon. Hindi, lalokohin ako ni Satan. Alam mo na agad yan, so gawa ko na solusyon. Siyempre, hindi. Lalokohin tayo ng kaaway natin sa panahon o sa bagay na hindi natin nararamdaman. Nga, sinabi ko sa inyo, yung frustration, nung una, hindi mo naman nararamdaman yan. Hindi naman natin nararamdaman. Tama? Hindi naman natin nararamdaman dati na pag hindi tayo pinapansin, pag hindi tayo binabahagingan, o walang nag-comply sa binabahagi natin, okay lang. Mahal mo pa rin. Diba? Mahal pa rin natin si kapitbahay, si ate, si mama, si papa. Every time na umuwi, diba? Kapag kainan, okay lang kahit kapag nag-share ka sa habang kumakain kayo, okay lang kahit hindi ka pinapahinggan ni mama, ni papa, ni kuya, ni ate. Pero pag dinaya na tayo ng kaaway at gusto na natin huminto, yung frustration binabato na sa atin. Yung dating hindi naman natin nakikita. Ngayon, pagbato sa atin nun, habang nakaupo tayo sa pagkainan, kumakain kasama ang ating pamilya,
At isang triggering point, sasabihin sa atin, at dami natin ang ginawang kabutihan, nagkamali ka lang isang beses. Nasagot mo lang si Papa, nasagot mo lang si Mama ng konti lang, di sinasadya. Sasabihin sa'yo, ano magical word? Christian ka pa man din. Church ka pa. At dahil doon, dati hindi mo napapansin yun. Dati hindi natin napapansin yun. Ngayon, napapansin mo na. Ngayon, dinadaya tayo ng kaaway. He steals, alam mo anong ninanakaw doon ng Panginoon sa atin? He steals our gratefulness. Hindi tayo nagiging grateful. Alam niyo ba ang pagiging grateful? Hindi lamang sa panahon na meron yung nagbibigay sa atin. Kahit sa panahon yung nagbibigay sa atin, walang ibigay sa atin, makita mo lang siya, you're grateful that He's still with you. Ganun ba tayo minsan sa Panginoon? Do we still feel grateful while doing the works of the Great Commission? Grateful pa rin ba tayo na ibahagi ang salita ng Panginoon? Kahit sa panahon walang nakikinig sa atin, sa panahon ng discouragement, sa panahon ng pagbabato, ng kaaway sa atin, ng mga bagay na hindi naman natin dati nakikita, ngunit ngayon nakikita na natin. Alam mo, yun yung ninanakaw sa atin ng kaaway, gratefulness. Ang malupit nun, He steals our gratefulness towards God's goodness to us and replace it with complaint, grumble, and criticism. Ko-complain na tayo, Lord, hindi naman ako pinapainggan yan. Hindi ako na mag-share dyan. Ayoko na magbahagi. Hindi ako na nga. Tapos kinikriticize na natin yung paraan. Ayun ang mahirap, yung kinikriticize na natin. Totoo ba talaga na may Kristo kong binabahagi para sa Diyos, para sa tao? We're criticizing now the gospel. Ayun ang nakakalungkot. Dahil nawawala yung gratefulness sa atin. Muli sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Kung nararamdaman mo ito ngayon, huwag kang hihinto. Huwag kang hihintong ibahagi si Kristo. Huwag kang hihintong ipamuhay si Kristo para makita ng iba si Kristo sa buhay mo. Feel natin parang walang nagbabago sa buhay natin. We get tired of doing good. Nag-i-start ka na nagulat ka na. Share na ako ng gospel bago na buhay ko eh. Nawala na ako sa vices ko, sa bisyo ko. Kaso, nanawa, napagod. Muli, pinapaalala ng Panginoon sa atin, huwag kang hihinto. Huwag kang hihintong ibahagi siya. Huwag kang hihintong ipamuhay ang Panginoon. Huwag tayong hihinto. Alam niyo ba, once we stop, all else will crumble. Once na huminto tayo sa pamumuhay natin, umpisa mo na yan, huminto tayo sa pababahagi ng pagmamahal ng Diyos sa iba. Next niyan, hihinto na tayo sa pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Ngayon, hihinto rin tayo bilang mamuhay bilang si Kristo hanggang sa huminto na tayo bilang si Kristo. All else will crumble. Alam niyo ba ang earth, umiikot tayo, gaano tayo kabilis umikot? We're 24 hours. Gaano tayo kabilis umikot? At kapag huminto ang earth, lahat tayo tatalsik in a
great speed, lahat tayong mamamatay sa mundo. There will be a large tsunami, everything will crumble and fall. Just like if we stop sharing Christ to others, everything will crumble. Kaya kung ayaw nating mawala ang lahat ng pinaghirapan natin, huwag tayong ihinto sa pagbabahagi kay Kristo. Our invested feelings will crumble. Our invested dreams will fade. Our invested hope to people will vanish. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, every time nagbabahagi tayo ng salita, every time na may win tayo ng soul, we are investing to them. Money, finances, time, oras, feelings. Our spirit sometimes, our emotions. And once we stop, it will all fade away. At malala nito, we will treat people around us badly. May masama na ugali natin, syempre. We will treat them harsh, and worst, we will treat them like we never really know Christ in the first place. May masama na yung pakikitungo natin, may palpak na tayo, may harsh na tayo, at may tatrato na natin sila na parang hindi talaga tayo namumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Lagi natin tatandaan, we are invested in each other. Sabihin mo sa katabi mo, invested ako sa'yo. Taray, may investment. At least dito may investment ka. Tugaw na lang yung mga investment sa bangko. Tapos may investment ka for others. Just as we invest our lives to Christ. Christ living was never meant to be a solo experience. Ang pamumuhay ni Kristo ay hindi lamang solo experience. Hindi ka nagsosolo, hindi tayo solo. No man is an island. We let them hear and experience God, and we continue to experience God as well. Loving people while loving God. So, muli, paalala sa atin, be always grateful in and out of season. Para hindi tayo huminto na ibahagi si Kristo. Maging grateful tayo kung sa panahon na hindi nila tayo masuklian. Sa panahon na hindi nila kaya magsimba. Continue to pray for them. Lay hands. Naalala ko noong hindi pa ako nagisimba dito sa church, 2011, 2010. Alam nyo, nagigising na lang ako madaling araw, nakaganon si mama sa akin sa ulo ko. Nagpe-pray siya sa akin. Because that was the time that magulo ang buhay, I'm invested with something that is not right. Ganon si mama. Every time na nagigising ako madaling araw. Kasi si mama nagpe-pray every 3 o'clock. Every day. Walang palya hanggang ngayon. Ganon yun. Nung di pa ako nakakilala kay Lord ng lubusan, ganon si mama sa noo ko. She's praying and talking to Jesus. And now, after many years, we're both talking to Jesus. And now, kung ngayon, huwag kang hihinto. Huwag tayong hihinto. Kung ang pamilya natin hindi pa kinakausap si Jesus. If ikaw pa lang ang kumakausap kay Jesus, there will be a time both of you will talk to Jesus. Both of you will be in His kingdom. If there's anyone you're laboring right now, may mga pinaghihirapan ba tayong iwin ngayon? Marami? Pamilya? Ama? Ina? Mga kapatid?
Ayun ang sabi instruction sa atin, we need to start in Jerusalem. And Jerusalem is our family. Marami tayong win-win. Don't ever stop. Don't stop. Wag kang ihinto. Wag tayong ihinto. Sabihin nga natin, Lord, di kami ihinto. Hindi kami ihinto, Panginoon. Sabi sa atin sa Philippians chapter 4:8, sabi dito ni Pablo, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things and be grateful. Let's be grateful towards God. And every time na feel natin, gusto na natin huminto, I want to leave a verse to you guys. Sabihin mo lang pag gusto mo na natin huminto, sabihin mo, Lord, I don't wanna live outside your ways. I don't wanna live. I don't wanna miss your heart for me. You're the way. Don't ever stop preaching Jesus. Pangalawa, next tayo. Siya nga, di uminto. Nagbuhat ng cross. Nakita niya, di siya uminto, no? Oo, di siya uminto. So, pangalawa po, sorry. Pangalawa, huwag kang matatakot. Don't be afraid. Amen? Huwag tayong matatakot. Natatakot ka ba ibahagi si Kristo? Natatakot ba tayo? Hindi. Natatakot dito. Natatakot, no? Talaga ba? Wala natatakot? Game. Himayin natin kung talaga bang walang natatakot. Sabi dito, Isaiah 41:10, sabi ni Lord, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Wow. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Huwag kang matatakot. Paalala sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba, the phrase, do not be afraid, was mentioned in the Bible how many times? How many times sinabi sa Bible na huwag kang matakot? 365 times. And how many days we have in a year? 365 times. Araw-araw sinasabihan tayo ng Panginoon, anak, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot akong ibahagi. Huwag kang matatakot na ako'y ipamuhay. Upang makilala nila na ako ang Kristong Panginoon. Huwag tayong matatakot. The phrase, do not be afraid, was mentioned in the Bible 365 times. Coincidence? Coincidence? Guess not. For our God knows we are afraid every day. Alam ng Panginoon, araw-araw tayo natatakot. Imposible sa isang araw, hindi mo naramdaman natakot ka. Amen? Alam ng Diyos, araw-araw tayo natatakot. Alam ng Diyos, kapag kakain na tayo, guys, listen, alam ni Lord, kapag kakain na tayo, tapos kasama na natin, pamilya natin, alam niya, natatakot tayong mag-pray, sabihin hindi, natatakot na manguna ng prayer, tapos nagiging paniki kapag sasabihin magiging prayer, tama? Ba't ako? Sabi, ang galing, naging ba't ako? 300, di ba? Alam ko natatakot tayo araw-araw. Natatakot tayo na magbahagi or mamuhay bilang si Kristo sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating school, dahil baka mahusgahan ako. Baka sabihin, ipokrito. Tama? Alam mo, kadalasan tayo sinasapol ng ganyan eh. Alam mo ang katotohanan talaga madalas sinasapol ng kaaway, binabato ng kaaway. Sinasabihan tayo, ipokrito.
Kahit pinipilit mo talagang mamuhay bilang si Kristo. Amen? Pilit tayo ng pilit. Pilit-pilit tayo ng pilit na ibahagi siya. Pero natatakot tayo. We're afraid to be rejected after we share the gospel of Christ. We fear we misinterpret His story if we share it. Sino dito yung mga natatakot pa magbahagi ng salita ng Panginoon dahil baka ma-misinterpret niya? Sino? Marami po, no? When we fear, and we're fearful of not embodying the true essence of living like Christ after we reveal the gospel. Yun talaga. After we reveal the gospel, natatakot tayo ngayon. Lagi na, alam mo yan, naranasan niyo po ba yung ganang pakiramdam? After we share the gospel to our workmate, syempre si workmate, makakasama mo yan every day. Maybe years. Di ba? Maybe couple of years, of how many years? And every day kang bantay na bantay sa sarili mo. Tama? Natatakot ka magkamali. Sobrang takot magkamali, natatakot tayo magkamali. Lalo tayong kakamali. Amen? Kasi natataranta eh. Tama? Amen? Alam ng Diyos, araw-araw tayo natatakot. Kaya sinabi niya sa atin, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot, ibahagi ako sa mundo. Huwag kang matatakot na ipamuhay ako sa mundo. Ayun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. We are left here for us to tell the stories of how God changed our way. Di ba sabi ko kanina, hindi lamang ang mission ng gospel, mission ni Lord ay iligtas tayo. Accept Jesus as Savior, and then die, then shoo, may pakpak na. Taray, may pakpak na. Tanong, may pakpak nga ba talaga doon? De, joke lang. Chicken wings sala, no? De, we remain here because we are ought to share our stories kung paano tayo binago ng Diyos. Gets? That our life is a letter of recommendation. Akalain mo, yung buhay pala natin, a letter of recommendation sa iba. Naranasan niyo na po ba yun? Naranasan niyo na ba yung gano'n? Kapag nalaman niyo, kunyari, buhay ni Jelan. Uy, oo, naibilis ako dyan kasi ganito yung buhay niyan. Uy, buhay ni Beth. Oo, ganito nga yung buhay niyan. Our life is a letter of recommendation to the world. Ang malupit dito, our life is a hope for others. Habang namumuhay tayo bilang tagasunod ni Kristo, ito'y nagbibigay ng pag-asa para sa iba. At ang malupit doon, hindi lamang ito nakasulat sa tinta, ngunit by the Spirit of the living God inside of us. Alam niyo po, there might be a moment when God calls us to surrender something we've built in order to share His gospel. Darating sa punto ng buhay natin, tatanungin at sasabihin sa atin ni Lord, Nak, surrender mo nga ito. Sabi nga sa isang kanta, na dapat kakantahin ngayong gabing ito. Sabi doon, sa buhay ko'y tinatayo, gusali ng pangarap, ngayoy aking bubuwagin. Kaya ba natin gawin yun? Kapag sinabi ng Lord, buwagin mo ngayong pangarap. Sabi pa doon sa kanta, sariling pagsisikap na makamit ang langit, sa iyo'y aking ihahain. There might be times na sinasabi ng buhay natin, pilit kong tinitiyak ang aking bukas. Panginoon, sabi ng singer doon, ako'y bigyan mo ng lakas.
darating sa punto ng buhay natin, tatanungin niya. Hindi natin ma-share yung gospel nak kasi busy ka na dito. Hindi na natin mabahagi ang aking pagmamahal dahil may pangarap ka na ng binuo. Sa tingin mo ba yung pangarap na gusto ko sa iyo mas malaki pa sa gusto mo maging ay mas malaki pa sa pangarap na gusto ko maging sa iyo? Darating to sa punto ng buhay natin. And it can be challenging for us to let go of things like dreams. Amen? Lahat tayo may pangarap. We have goals. An experience that feels like a taste of heaven on earth. There will be noises of anxiousness. Ingay ng pagkabalisa. On what may happen in our journey with the Lord. Darating na yung ingay ng pagkabalisa, lalo na sa ating mga nagsisimula ng ating mga karir. Nagsisimula, magbuo ng pamilya. Nagsisimula, na baguhin ang buhay. Anxiousness na kakayanin ko ba sa dulo? Anxiousness na mananatili pa ba ako sa iyo, Kristo? Anxiousness na, Lord, ang tagal ko nang gusto maging police sa teacher. Ba't ngayon mo binabawi? At paano kung sinabi, Lord, sumunod tayo? Anong pipiliin natin? Those will be the noises of anxiousness sa atin. Nararamdaman at naririnig na ba natin ang ingay ng pagkabalisa sa buhay? Lalo na yan, dumarating yan kapag adulting na. Kapag si bulsa, wala na. Kapag yung pangarap, nasa daliri na. Isipin niyo yan, guys, lalo na sa mga graduating ngayon. Eto no. Pero sabi ng Panginoon, hindi natin mabahagi si Kristo dahil may nakahadlang. Anong gagawin natin? If our love for God compels us to save others, we'll willingly let go of those things. And I know it is hard, but trusting in God and His righteousness, we won't fear the future because we know that everything we need will be provided. Amen? We trust God and we know everything will be provided. I don't think it's wrong to have a concern with something. Hindi mali ang magkaroon ng concern sa isang bagay, lalo na sa ating kinabukasan. But I think it's wrong to live in a constant worrying. Palaging nag-aalala sa kinabukasan. Hindi mali ang mag-alala para sa kinabukasan. Pero yung palaging mag-alala sa kinabukasan, yun ay mali. All things are open in the eyes of God. Lahat ay bukas sa mata ng Panginoon. He did not give us a spirit of fear, but power, love, and self-control. At muli, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matatakot. Diba sabi nga, madalas hindi natin kinakanta to, di ba? Pero if hindi ka natatakot, you will sing this verse. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger by the presence of my Savior. Is our trust, can we live a trust without border? Huwag tayo matakot. Lastly,
Huwag kang tatalikod. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tatalikod. Dali. Dali na lang to. Mabilis na tayo. Huwag tayong tatalikod. Sabi sa Luke chapter 9, verse 62, Jesus said to him, no one put his hand to the plow and look back is fit for the kingdom of God. There may be a moment we will be pressured to compromise the truth. Darating ang moment na ma-pressure tayo na i-compromise na ang katotohanan. Pakilaman ng katotohanan. And the principle along with it. A time where we question the truth that we're preaching. Darating ang moment na mako-question natin kung ano ba talaga yung pinapamuhay, sinabahagi natin. A day where we're not pulling our punches in sinning against God. Alam mo ba meaning ng pulling our punches? Yung hindi mo na pinipigilan yung lakas ng suntok mo. Nangyari ito, isa sa mga hinahangaan ko na character, si Spider-Man. Si Spider-Man, kahit anong galit niya hindi siya galit sa mga enemies niya, whenever he's trying to put him in jail, pinapunch niya, syempre nakita niya, pinapunch niya, sinusuntok niya, but he's pulling his punches. Kasi siya may superhuman strength siya, pero hindi pinipigilan niya yung lakas niya na wag patay yung mga kaaway niya. Sinusuntok niya, hanggang sa makulong niya, hindi niya pinapatay. But there will be a moment na pinigilan niya yung pag-pull ng punches niya. Yun yung namatay yung partner niya. Si Gwen Stacy. Nung namatay si Gwen dahil sa kagawan ng kaaway niya, nagluksa siya. At dahil doon, he didn't pull his punches toward his enemy. Naging bitter siya hanggang sa masaktan niya na lubusan niya mga kaaway niya. Sometimes ganun, mararanasan natin. We're not pulling our punches and sinning. Ang nangyayari, we don't have any remorse anymore sa pagkakasala. Wala na tayong conviction. A minute where we give up our mission and omit our pact to our Lord and turn our back to Him. Tumatalikod na tayo sa Panginoon. Ano ba to? Ano yung mga bagay na pwede magpatalikod sa atin? Sabi ng Diyos, dapat wala. No one will separate us from the love of God. Is it temptation? Grievance? Unworthiness? False teaching? Na huhulog sa maling katuruan kaya napupunta sa ibang sekta? Man's empty praise? Na mumuhay na sa papuri ng tao? The enemy will show a different favor to gain influence to us. Every favor na makayang mag-gain siya na impluensya sa atin, gagawin niya. Hanggang sa tumalikod tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hanggang sa makalimutan na natin ang mga kapamilya natin. Ang mga kaibigan natin. Ang mga taong nangangailangan ng kalinga ng Diyos. He will pressure us to conform our standards and abandon our commitment to God's kingdom. Pipilitin niyang mawala ang commitment natin sa kaharian ng Panginoon at ang commitment natin sa pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Dalawa yung mawawala. Hindi lang yung commitment natin sa pagbabahagi, pati yung commitment natin mismo bilang isa kay Kristo. And the one who puts his hand to the plow and looks back is not fit for the kingdom of God. Sino mang tumalikod, lumingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Sa mga tumalikod,
But take heart, itong sabi sa atin ng Lord, ask God to check our hearts and renew our mind. Sabi mo nga ngayon, Lord, renew my mind. Lord, check my heart. Is there a thing, Lord, na magpapatalikod at magkakalimot, Panginoon, sa aking commission sa iyo? Lord, check my heart. Renew my mind, Lord. If I feel tedious, Lord God, tinatamad ako, Lord, renew my mind. Let us recognize that compromising our faith towards the gospel is our enemy's target to distract us and derail us in our walk with God. Plano talaga ng kaaway ito sa atin. Na i-derail tayo sa ating pamumuhay kay Kristo at yung bahagi natin na ipamahagi si Kristo. The enemy will put us in shame. Lalagay tayo sa kahihiyan. Just like what he's doing right now in front of God. Alam mo ba yun? Right now, hinihiya tayo ng kaaway sa harap ng Diyos. But God, pero ito, ang Diyos, God see us a new one, a new creation. As long as we're doing our job, our commitment, stay within our commitment in His kingdom and to Him. But God sees us a new one, seeing inside of us in His glory. Our God has already made our graves into gardens. Our life has been a grave of sin. But now, He made it into a garden. Before we are bones in front of the Lord, tayo mga buto sa harap ng Panginoon. Yet He raised us and as His army. Binigyan niya tayo ng hininga, nilagyan ng laman, at ginawa tayong hukbo ng Kanyang kaharian. Ganon kadakilang ating Diyos. An army who will bring everyone in His kingdom. Kaya if you want to bring your family, your friends, everyone, don't turn back. Huwag kang tatalikod. Huwag tayong tatalikod. Because we have decided to follow Jesus, not turning back, there should be no turning back. Walang pagtalikod. Tingnan po tayo sa ating conclusion. During the ascension of Christ, sa pag-angat ni Kristo, ng Acts 1:8, the Lord brought us the Holy Spirit. Binigay sa atin ang banal na Espiritu. And we, His disciple, His witness, both in, lahat ng mga disipulo niya, sila Matthew, lahat ng mga disipulo niya have been witness in Jerusalem, Judea, and Samaria. Lahat sila naging witness doon. And to the ends of the earth. Lahat ng mga naging disciples ni Lord, umabot hanggang to the ends of the earth. Hanggang ngayon, nakarating na sa atin yung gospel eh. Tama? Amen? Dahil yon sa mga disipulo ni Kristo. And they managed to get the gospel to Cyprus, to Spain, in Egypt, in India, in Greece, hanggang nagsalin-salin, hanggang makarating sa atin. They did manage to spread the gospel. Nagawa nilang ipalaganap ang mabuting balita. And the greatest feat ng being a witness of Christ is dying for Him. Ang malaking achievement nila is nung namatay sila para kay Kristo. Pakinggan niyo to guys Matthew was killed by a sword
for preaching in Ethiopia. Namatay siya sa espada. Mark died in Alexandria after being dragged throughout the city. Kinaladkad siya sa buong paligid ng syudad. Luke was hanged from the olive tree in Greece. Binigti si Luke sa olive tree sa Gracia. James was beheaded in Jerusalem. And it was recorded in Acts. This is one of the recorded death of a disciple of Christ, James. James the Less was thrown from the temple wall. Tinapon siya sa gilid ng pader. Diyan, ito yung temple. Tinapon siya dyan. 100 feet. And club him to death. Kasi nung tinapon siya sa gilid ng pader, 100 feet, nakita siya ng mga tauhan ng templo, buhay pa siya. So ang ginawa sa kanya, minaso siya hanggang sa mamatay. At malupit nun, yung templong pinagtapunan niya, ay yun ang templo kung saan tinempt si Jesus sa may taas. Philip was hanged in Phrygia. Bartholomew was flayed. Alam niyo yung flayed? Binalatan ng buhay hanggang sa mamatay. Andrew was crucified and left to die. Pinako siya sa pa-X na cross. Hinayaang mamatay. Pero ito malipit na ginawa ni Andrew. But continue to preach to his tormentors until he died. Hanggang biniti siya namatay, sinasabi niya, mahal kayo ng Diyos, mahal kayo ni Jesus. Sabi niya pa, na-record ng mga disipulo niya, sabi ni Andrew, I have long desired and expected this happy hour. Ina-expect niya na mamamatay siya, and that's unhappy hour. The cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it. Jude was shot to death by arrows. Pinana si Jude. Thomas was run through with a lance. Sinibat si Thomas. Diba, naalala niyo yung sinabi ni Thomas, kung maipasok ko yung kamay kung saan sinibat si Kristo. Ano yung naging kamatayan niya? Ganon din. Matthias was stoned and then beheaded. Barnabas, yung pumalit kay Judas, was stoned to death by Jews, mga Hudyo, in Thessalonica. Paul was beheaded in Rome. Pinugutan si Paul sa Rome. Simon the Zealot was sawed in half. Hinati siya ng buhay sa gitna. Peter was crucified upside down, as what Jesus prophesied to him. John the Beloved was boiled in a huge basin of boiling oil and miraculously survived. And he died as an old man. Bakit siya nag-survive? Dahil sinulat niya ang book of Revelation. The book of our victory was shown to John. And he's the only disciple that died while he's asleep as an old man. None of these men stopped declaring that they are the witness of Christ. None of them. It is not so important for the apostle to die. Ang importante is the fact they are willing to die for their faith. Kasi isipin nyo, if Jesus has not been resurrected, the disciples would have known it. Malalaman ng disciples. At ikaw, mamamatay ka ba kung alam mong kasinungalingan ang katotohanan ng hawak mo? Hindi. Kasi alam nila, hindi kasinungalingan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Naniniwala ka ba na muling nabuhay si Kristo? Si Jesus ay namatay
muling nabuhay, at muling babalik para sa atin. Amen? Naniniwala ba tayo? And as a reminder, this is one of the powerful argument up until now. Namatay sila nang walang pag-aalinlangan. Kasi alam nila, si Kristo ay katotohanan. Kung nag-aalinlangan ka ngayon, na feel mo si Kristo hindi buhay, hindi siya tunay, maging testimony sa atin ang mga binuhay ng mga disipulo. Our Bible was martyred by the blood of the disciples of Christ. Up until now, the Bible is being spilled by blood. Up until now. In Saudi Arabia, there are Christians is dying because they can't do Bible study. They want to share the gospel. In Muslim countries, in some countries do have cannibals. They were eaten alive. As a reminder for us to be in this journey of declaring the gospel, remember these things. Great Commission will be hard, so persevere. Magsikap tayo. People will be difficult to deal with, so endure. Sin will haunt us, so kill it. Joy will avoid us, so fight it. And Christ will always love us. So, rejoice, church. Let's rejoice to our Lord. Balang araw ay luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa, at si Kristo ay ipapahayag na siyang Diyos na dakila. Naniniwala ba tayo doon, church? Amen? Kaya isigaw natin siya sa lahat ng dako ng mundo hanggang sa marinig lang lahat ng tao na nilalang niya. Tayo ay sumuko sa Kanya at mapabilang at ibilang lahat ng tao sa Kanyang kaharian. Let's stand up, guys.